Ayun. So, good evening guys. Ngayon po ay Thursday, March 26, 2026. So, laglag yung index natin kasi meron na naman mga bagong balita with regards doon sa gera sa bandang Iran. So, ngayon, mas malinaw na yung balita na parang wala namang usapan yung yung Iran at saka si Donald Trump. Parang ang nangyari si Donald Trump may kausap sa Pakistan, tapos yung Pakistan na yun may kausap sa bandang Iran. So parang third party yung sinasabi niyang kasi 'di ba sinuspend niya ng 5 days yung pag-atake sa bandang Iran. So ngayon lumalabas sa mga balita si Iran parang ano pa rin siya, 'di ba? So ayaw pa rin niyang sumuko doon sa gera. So nagdi-deploy ngayon si Donald Trump ng mga soldiers malapit sa bandang Iran. So yun yung narrative ng market ngayon. Kaya makita mo kahit sa global market, laglagan na naman tayo. So laglag sa futures laglag si US market ngayon. Tapos si European stocks laglag din siya tsaka sa bandang Asian markets. Yung crypto natin, parang nakita ko laglag din siya kanina. So ganun na rin nangyari sa market natin. So nag-close tayo negative 0.99% and nag-below ulit tayo ng 6,000 level. So 5,984.2 and then yung inaasahan natin na net foreign buy kahapon, kalahati noon is lumabas. So basically parang zero pa rin yung net foreign buy sa market natin. So ngayon, meron tayong 135.28 million na net foreign sell. So dahil dyan, marami sa mga stocks natin, laglag na naman. Pero sa dito sa bandang oil, di ba? So nag-akyatan yung mga stocks natin dito. So nauna sa listahan natin, PXP may speculation kasi ng di ba? Oil joint oil exploration ng China at saka Philippines. So PXP yung pinag-usapan dyan, nag-up siya ng 15.76%. So meron siyang 2.39 million na net foreign sell. Tapos si DHI, nag-up din siya. Ito, medyo pinipitik ka. 10.71%. Pabalik na siya doon sa pinaka-high niya last time. So meron siyang 381K net foreign buy. Si FNI umakit na 5.88%. Meron siyang 712.25K net foreign buy. Tapos si dito, pumitik kanina, nag-up siya ng 5.08%. Then meron siyang 2.37 million net foreign buy. Tapos si Plus, drop si Plus minus 4.6%. 73.89 million net foreign sell and hinahanapan ko ng balita si Shell wala din ako makita negative 14.41% minus 5.72 million net foreign sell. Alam ko maganda yung earnings nitong si Shell PH. Bakit nag-drop siya ngayon ng sobrang laki? Okay, so yun po yung mga balita dito sa overall picture ng market natin. So disclaimer pa rin sa mga bago sa channel natin. As usual, yung ating review is for education purposes lang po yan. So wag mong gagamitin ito as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. Due diligence lang po kung anong stocks yung gusto mong bilhin. And follow mo lang po ako dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. As usual, subscribe ka lang para updated ka sa reviews natin or kung gusto mo join ka dito sa trading group natin. Okay? So yung mga subscribe, maraming salamat sa usual na viewers ng market natin. Mahina yung review natin. Company reviews, mga sample trades sa market, basic indicators, technical analysis, fundamentals, yung mga risk management, and basic learnings dito sa market po natin. Okay? So, sa crypto, follow mo na lang po ako dito sa ating Palabi Trader. Crypto ko to para sa mga play to earn games at crypto-related na vlog natin. Social media, Facebook account na Palabi Trader, follow mo na lang. Or Facebook page para updated ka sa mga posts natin. Tapos sa Badagipik, yung mga articles natin sa local market. Twitter. So may mga nakita akong news kanina. Dito muna tayo sa pinaka-summary. Ayan. So naglabas na si Philippine Stock Exchange. So nag-close tayo 5,984.2, negative 0.99% nga. Nag-up ng konti si mining. Umaga malakas si mining pero parang binawian din. 1.14% at saka si property negative 1.28%. Finance nag-drop din 1.36%. So lahat ng stocks natin naglaglagan, majority sa kanila, naiwan lang yung mga speculative na stocks natin. Okay? So, gera pa rin po yung
iniinda ng market kasi natin. Tapos sa summary ng blue chips natin, okay, Monday medyo nagbe-breakout Nag-up siya ng 3.02%. JT Cap up din siya ng 1.18%. Meralco 0.99%. So konti lang yung umakyat na stocks natin. Tapos sa laglag, marami. Plus, minus 4.6%. CNPF, minus 3.96%. DMC, minus 2.97%. SMPH, minus 2.33%. And then Metrobank, minus 2.21%. Okay? So marami sa mga stocks natin is laglag. Ito yung bagong balita. So kaya baka pitikin na naman si PXP bukas. The Philippines has successfully drilled and tested Camago 3 in the Malampaya gas field. So BBM says this extends the life of the gas field by 6 years. Pero gas lang kasi ito, di ba? So hindi siya yung mga oil na kailangan natin. Together with the Malampaya is Discovery Marcos Baus local gas delivery by 2026. Pero ang kailangan natin, oil. Di ba? Okay, so foreign funds bought, East West, PNB, Security Bank. Sa oil, meron na tayong nakuha sa Russia, di ba? Okay, so DHI, AP Meralco, Monde, Megawide, AC Aboitiz, DMC, Alicrete, Meg, Dito Globtel, Cebu ICT, STI 7, APX Nickel, OGP at saka si PX. Foreign funds sold, BDO, BPI, China Bank, ASN, CRECF, Gen, CNPF, Emperador, FB, CIC Green, IMI, AJ Costco, GT Cap, AREITS, Double Dragon, Converge, Plus Web, Pure Gold, Robinsons Retail, FNI at saka si PXP. Okay, so SEC reflects a recovery from recent low driven by strong operational efficiency. Okay, pero earning-wise, laglag din naman siya, di ba? Shell Pilipinas, ito, ba't kaya bigla nag-drop, no? Profit jump 69% to 2.1 billion. Hindi kaya pat finger yon. Cash flow turns positive. Kasi laki ng drop niya 14%. GGS headline swings to 87.9 billion loss. Robinson net income plus 8%. Cebu 12.3 billion net income. Ewan ko lang si Cebu ngayon. Kasi parang kailangan ng jet fuel, di ba? Okay, yun yung pinag-usapan natin ng isang araw. So 4 weeks in Middle East hostilities between Iran and the US. Nawala si Israel sa usapan. Okay, ito yung first half. So konti lang din yung yung berde sa market tapos karamihan dito sa laglag pa rin. CNPF minus 3, RCR minus 2, SCC minus 2.38%. Si plus 1, halos 2% lang kanina. Monde nag-up kanina ng 2.06%. Petron, Philippines receives Russian oil after US sanctions waiver. Okay. So GGS, kasi kailangan ng oil So ano ba to? Walang yield na nakalagay. Parang minus 11%. Philippines receives Russian oil after US sanctions. This delivery follows a 30-day sanction waiver issued by the US. Okay, so nag-issue naman ng waiver si US. JT Cap reports consolidated income of 33.68 billion in 2025, up by 17%. Okay? So Ali, Maya Building at Clark achieved stopping off. Okay? Plus recovery expected by Q3, Q4 2026. Ayan, pero nag-drop yung price natin. Ano pa yung mga balita natin? ASN, 4.78 billion green term loan from MUFG and SMBC. Robinsons Retail closing all 11 no-brand stores by June. Okay, portfolio focus on proven staple formats. Ayan, bakit kaya umakyat din si RRHI? So Philippines-China reset. So kasi kailangan natin ng oil, di ba? So magkakaroon daw sila to reach a deal in developing gas resources. Ayan. So mainit si PXP natin. Okay? So yun lang.
yung mga balita dito sa market natin. And then, patalastas ulit yung Patreon channel natin, yung mga gusto ng guide sa trading sa Philippine markets. Sali lang po kayo dito sa group natin. So, tingin tayo sa galawan ng index. Okay, so based dito sa galawan, hopefully mali ako ha. So, parang gigera si ano eh. Parang gigera si Donald Trump sa ano eh, sa Iran. Nag-accumulate lang siya ng ano, ng mga soldiers niya. Okay? So, nandito tayo sa range na to from 5.8. 5.8? Tama na, no? 5.8 yung pinaka-bottom. At saka 6.1. Ayan. So, dyan pa rin tayo makukulong kasi hindi pa naman tapos yung gera natin. So, medyo bumalik ulit yung RSI. And tignan natin for the coming few days kung makakahabol na mag-recover din yung ano, MACD formation. Pero sa short term, parang mahirap pa, di ba? So, tignan natin yung mga winners. Naunang si PXP. So, dahil doon sa speculation, ayan, no? Nag-spike siya until, ano yung pinaka-pick natin? 4, no? So, 4.26. DHI, nag-up ng 10.71. Ayan, pabalik na rin siya dito sa 7.3. FNI, 5.8. Ayan, nag-bounce na sa support si dito. Nakakalimutan natin. Ayan. So, 5.08% up. Tapos si AGI, 4.63. Ayan, pa-breakout din pala si ano, AGI, nickel plus 3.33%. Tapos si Monde plus 3.02. Ayan, pa-breakout. Tapos si, sino pa? FGen plus 2%. Nag-bounce din siya. Okay? So the rest mababa. Yung karamihan ng laglag nandito kay Shell PH minus 14.4. Ayan, laki ng drop niya. Oh. Gano'ng kalaki itong ano? 2% lang yung dividends eh. Tapos Nexi Plus, drop siya 4.6. Sino pa? CNPF minus 3.96. At saka si Bloom minus 3.67%. SCP nag-drop din pala ng 3%. Ayan. Okay, akala ko bi-breakout na to kaninang umaga si ano, si SCP pero ano din pala. Umurong din pala yung galaw niya. Okay? So silip tayo dito sa galawan sa global. So pangit na naman yung futures nila. S&P futures minus 0.72, Dow futures minus 0.69, Nasdaq minus 0.82%. Okay? So kagabi okay sila pero ngayon pangit siya. So European stocks kita mo na mababa at saka Asian markets mix pero mas marami po yung laglag. So dito sa crypto, nako laglag na naman. Ayan. Bitcoin 69K, 69.5, Ethereum 2.06K, BNB 630, XRP 1.37, Solana 87, at saka si Dodge 0.09. Okay? So balik tayo dito and quick review sa trending stocks. Okay, so unahin natin si PXP. Mukhang ito yung pag-uusapan niya for the coming few days kasi may mga upcoming na balita pala sa joint exploration with China. So nag-breakout siya dito sa, okay, kung breakout dito sa solid body na 3.56. So ito yung titignan natin sa kanya for the coming, for tomorrow or next week siguro. So baka pwede pa lumampas sa 4.26 which is ang laki na niyan, no? Simula nang bumagsak, nag-up na siya ng 30%, no? 20% sa current price na 3.82. Ayan. So maganda kasi yung ano eh, chismis dito kay PXP natin. Hopefully kasama talaga siya din. Yun, pwede magpa-spike ng price action niya kasi kung overall picture, nasa baba pa rin naman si ano, si PXP natin. Okay? So nag-close siya 3.82, up siya ng 15.76%, and meron siya 2.39 million net foreign sell. Next, DHI. Ewan ko lang bukas si DHI kasi si DHI naman, ang ugali niya, pag optimistic yung market, sumasabay yung galawan niya. Pero ngayon kasi, di ba, bagsak yung market pero umakyat naman siya. So baka for tomorrow, mag-retest kaya dito. Malaki yan eh, pero parang gusto niya mag-retest sa 7.4. So maganda rin yung RSI niya,
hindi natuloy yung pagbaba sa RSI 50 and then nag-recover siya. Nag-bounce lang siya. Tapos may volume siya. Oh. So, high chance no, kung hindi bukas, next week dito sa 7.4, hopefully. So, nag-close siya ng 6.2, 10.71% up, and 381K net foreign buy. Okay? So, okay din yung ating MACD formation. Next, FNI. Malalim na pala yung laglag ni FNI natin. Pero dahil nga sa nag-bounce siya ng magkano ba ngayon? 5.8%. So hopefully yan na yung bottom niya malapit dito sa MA 100. So nag-coincide talaga dito sa di ba? Mga previous na resistance nag-support na ngayon kay FNI natin. Malaki na rin kasi yung drain up niya eh. Laki na rin, no? Halos 30% na rin yung drop ni FNI natin. So tignan natin, ang bagong range natin sa kanya is 1.5 to 1.8. Ito, tong gap na to. So hopefully maklose niya dyan, retest, and then saka ulit siya mag-recover. So yung RSI natin, mahina pa rin naman, pero may sign, of course, may sign din siya ng konting recovery, pero yung MACD, so obvious, pababa pa rin yung pinaka-direction niya. RSI pababa pa rin naman. Meron lang konting bounce kanina. So nag-close siya 1.62, up siya ng 5.88%, and then 712K net foreign sell. Okay? Next, dito, may balita ba? Wala naman, no? So, kaya lang maganda yung setup niya, no? Gusto mag-breakout ni dito. Parang bottom na yung dito sa try ulit siyang kailangan resistance pa rin niya is MA. Lakas ng downtrend niya, no? Titignan mo. Hindi siya makalampas sa MA 100. Ayan. Good sign kapag nag-breakout tayo dito sa triangle formation na dinodrawing natin kasi yung overall picture niya bearish pa rin naman siya kasi below siya ng 50 level natin. So, nag-close siya 0.62. Wala kang balita kay dito eh. 5.08% up and then 2.37 million net foreign buy. Okay? Next, plus, on track daw by Q3 yung ating earnings sa kanya. So, hopefully. Pero ngayon, drop din siya. Okay, nauntog tayo Baka magre-retest ulit dito sa 14.16 no, 14. So mahina din kasi yung momentum niya eh. Ayan, may dividends pala ang ex-date March 31. Ayan, next week na. O next week, may dividends kay Plus. Ayan, so nag-close siya 17.02 minus 4.6 and 73 million net foreign sell. Medyo duda ako kung makaka-breakout siya dito sa MA 100. Kaya kasi siya nauntog yung pinaka-price action natin. Ayan. Slightly below na rin ng 50 yung RSI level. So may na momentum ni Plus. And then lastly, hindi ko alam kung fat finger to o lumabas talaga si Shell PH. Tingnan nga natin sa meron ba tayong makita sa 5-minute charts? Umaga pa lang eh. Ayan, sa umaga pa lang binuhusan na pala si Shell PH. So wala pa yung Dow G, falling knife ngayon si Shell PH. Tingnan natin bukas. Ayan, so may support tayo dito sa 8.95 o 9 pesos yung pinaka-support level dito sa MA 100. So malakas yung drop, yung RSI nag-below 50 na. And then ayan, bumagsak din yung itsura ng MACD formation natin. Okay. Ayan, maganda naman yung earnings niya. So baka shake out si Shell PH. Tingnan natin bukas. So 9.5 closing, minus 14.4, and then 5.72 million net foreign sell. Okay? So yun lang po yung ating nakita dito sa market. So hindi pa rin stable 'yan kasi yung gera ongoing pa rin naman siya di ba? So hindi pa rin naman nagba-back out si Donald Trump. Pinos niya lang, di ba, yung pag-atake doon sa bandang Iran. Yeah. So maraming tataka ba pinaglalaban ni Donald Trump sa Iran. Okay po. So yun lang muna yung ating review. As usual, bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palaboy Trader na YouTube channel. Join ka lang sa group guys kung gusto mo ng guide. Crypto ko to, follow mo na lang. Tapos Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Twitter, and Patreon sa mga gusto ng guide. Sali na po kayo sa group. Okay po. So yun lang. Maraming salamat. Kita ulit tayo bukas.